Hello, so let's start. I don't know if halata sa boses ko pero meron akong cold for a few days now. And I have this dry cough na ang sakit ang sakit uminom ng tubig or kumain, something like that. It's very dry sa lalamunan. And I'm taking medicine. Anyways, I want to address this question posted or comment posted by Dadada. So guys, si Dadada is actually already na dito sa channel. Naging bisita na natin siya dito. So I'll post the link to that video that we have. Meron kasi kaming parang discussion. So ipopost ko siya sa description para makilala nyo din si Dadada. So ito yung tanong niya. Sabi ni Dadada, sa framework ninyo as an atheist or atheism, meron bang objective truth and objective moral? So Dadada, before I answer I would suggest na siguro before you comment to us, I would suggest na makipagdebate ka sa ChatGPT na naka-customized. Meron kasing Explore GPTs na option and pwede mong hanapin doon si Matt Dillahunty as a customized na ChatGPT. Pwede mo mismo itanong itong tanong na pinost mo and debatihin mo ang ChatGPT na version ni Matt Dillahunty. Kasi eto lang din naman ang ginawa ko. I don't have the skill like what Matt Dillahunty has, kasi si Matt Dillahunty ilang years siya as a pastor, Catholic, not Catholic but a Christian pastor. Naging very vocal siya sa kanyang belief dati at naging atheist siya. So meron siyang vast knowledge talaga sa Christianity, and now since he is very open, he is very public about his opinions about atheism kasi naging atheist nga siya, mas marami din siyang alam. And actually, noong nagsisimula pa ako, mga 10-15 years ago, sila lang din naman ang nagbigay sa akin ng confidence. Kasi at first talaga, when you were a Christian and then nagda-doubt ka na, hanggang doon lang. Kasi wala naman tayong media dito sa Pilipinas or any kind of book na madali nating ma-access. Hindi kasi, tabo kasi ang atheism. Tabo ang anything related to non-religion. Kaya nung nagka-internet at naging marunong tayong mag-access sa internet, yun na, nakilala natin yung mga personahe kagaya ni Matt Dillahunty, na doon kami natuto. Doon kami naging confident na hey, hindi pala ako ang may thoughts lang na ganito. Marami pala kami, and valid pala itong mga katanungan ko, and valid pala itong mga pagdududa ko. And aside from that, na push pa niya further ang ng mga atheist personality yung mga other questions na hindi namin na itanong dati. Na meron palang mga ganitong tanong, meron palang mga ganitong mga ganitong discussions, and it's many years of watching their content and reading articles and reading exchanges online. So eto na nga, kinapi-paste ko lang itong tanong mo. And again, I have the answer in my head, but I would rather, but hindi ako magaling. Sabihin ko na lang, hindi ako magaling verbalize, especially na i-verbalize ko itong kasagutan ko in Tagalog. Tagalog na nasa third siya na language ko. Second ang English, first ang Bisaya. So, yun. I think I would rather refer to the best people, kasi if I'd refer myself, then sino ba naman ako kumpara sa mga best? So i-refer na lang kita diretso sa mga best na mga sagot. If para wala nang para may para may tuldok na. Kung hindi ka satisfied sa kasagutan nila, edi
yun, we can agree to disagree. Pero kung ako kasi meron pang may mga potential na problema pa, miscommunication, the way we interpret words and so on. So eto. So sabi ni ChatGPT na si Matt Dillahunty andito. Una, sa framework ng atheism, ang atheism is just a position, and a position about one thing. Isa lang. No, and I have been saying this over and over sa channel ko na walang special thing sa atheism. It's just one thing. The lack of belief in a god or gods. Walang naka-package kasi. And you think ang mistake ng mga nagtatanong nito na meron ba kayong framework, anong objective truth? Mahirap siyang sagutin kasi wait, teka, parang ang dami mong katanungan na. Una, yun lang, ang atheism is just a position, and it's just one position. I just lack the belief of a god or gods. Yun lang, wala nang iba. Eto, sabi ni ChatGPT, hindi siya automatic na nagdi-define ng full moral philosophy or full epistemology. No, hindi ito automatic na since atheist si John is most likely anti-EJK. No, hindi siya ganun. Teka, naglolo ko yung camera ko. But yun lang, the lack of belief. Walang nakapackage, hindi siya automatic. So, saan nga ulit ako? Hindi nagdi-define ng full moral philosophy or full epistemology. Hindi porket atheist ka, meron ka ng full atheist moral system. Hindi porket atheist ka, meron ka ng full atheist moral system na kasama. Kung atheist ka, ang sinasabi mo lang, hindi ako naniniwala sa Diyos. That's it. No special thing. And that's the problem. People keep on insisting na meron dyan. Kasi, I think the mistake is, you used to you think this is a belief, and since this is a belief, may nakapackage, may framework. The mistake is you think na it's just another religion. I don't have any problems with religion. I don't have problems with the concept of religion. The problem is you think that we are in it when we are not. So, wag mong isipin na another religion kami. So, meron kayong, ang mga atheist, okay, eto sila, mga grupo ng atheist, therefore, meron silang atheist na moral compass. Hindi ganoon. So, the only thing that's common between all of the atheists around the world is just a lack of belief. Everything else is fucking different. No? We can believe in aliens. We don't have to believe in evolution. We can believe in pyramid conspiracies. People don't have to. People believe in them. So, wala. The common denominator lang talaga is we don't believe. That's it. So, ngayon tungkol sa objective truth. Objective truth. So, continue ko yung tanong mo ha. So, meron bang objective truth and moral truth? Objective moral. So, siguro nasagot ko na yan. So, and about sa objective truth, kasi dalawa to, objective moral and objective truth. So, walang tawag doon. So, just wanted to clarify na walang atheist na moral system. There's no such thing as an atheist moral system. But sagutin ko later kung ano ba yung type of moral system ko as a person na just so happens na isang atheista. No? Sagutin ko lang itong pangalawa. Ngayon, tungkol sa objective truth, meron. Sasagutin ko na ito ng diretso, merong objective truth. Not because I'm an atheist, but sa question lang na, meron bang objective truth? Yes. Merong objective truth. Depende sa context kung anong ibig mong sabihin. Objective truths are things that are true regardless of opinion. So, halimbawa, the earth orbits the sun. The earth orbits the sun.
Hindi yan depende kung sino ang naniniwala. Hindi yan depende kung Kristiyano ka or Muslim ka or atheist ka or agnostic ka. Hindi na nagdedepende sa kung anong belief meron ka. It is objectively true. The earth orbits around the sun. It's a fact about our reality. Kaya kahit walang Diyos, kahit wala, let's just imagine, kasi I'm talking to you, imagine na walang Diyos, no? Kahit walang Diyos and somehow merong creation, kahit walang Diyos, objective truths exist dahil nakabase sila sa realidad. No, hindi mo kailangan ng Diyos para sa objective facts. Ang kailangan mo lang ay evidence, observation, and reliable methodologies paano ma-determine ang isang bagay kung totoo ba o hindi. Which ang example dito is science. Isang methodology na very useful and very reliable. Now, about objective morality, na eto na meron akong objective na morality. But it's not because I'm an atheist now, but it's because I'm a human being, no? Ito yung mas mabigat na parte. Is there an objective morality without God? Kasi parang eto yung direction ng tanong mo, kasi if meron, saan galing yun? It requires a source. You require a source. And if wala akong pinaniniwala ang Diyos, then where does that morality come from? There can be objective moral systems based on facts about the reality of conscious beings. No? Ganito ang pinanggagalingan ng morality ko. There can be objective moral systems based on facts about reality of conscious beings. Ulitin ko, there can be objective na moral systems base sa realidad, base sa katotohanan about the reality of the conscious beings. Conscious beings tayo and other animals ba? No, as far as we know, we are the only being that's wait, I don't wanna, kasi baka na mix ko lang yung definition ng conscious. Conscious. Definition ng conscious. Yeah, merong iba daw na may mga animals, non-human animals including all mammals and birds and many other creatures including octopuses also possess these neurological substrates. So somehow, pero let's just say na tayo lang, no? Tayo lang yung conscious beings. And think about it, kung meron tayong common goal, halimbawa, reducing unnecessary suffering or increasing well-being, then objectively, may mas tama at mali based on kung anong actions ang nag-a-achieve ng goals na yon. So ulitin natin, which is na-mention ko na to sa mga old videos ko, no, na pwede na doon galing yung moral systems ko, no? Kasi ang reality sa situation, we suffer and we suffer, we struggle, we find joy, we find happiness, we find a lot of emotions dito sa mundo. They are not something na these things can be observed, no? This is the reality of our world. We as conscious beings, we are experiencing different kinds of pain, suffering, and joy. So example lang ito na goal, kumbaga. No one hindi siya pinag-usapan, no? wala namang mga great thinker o wala namang mga atheists naggugrupo together and eto dito tayo magbabase diyan. I-increase natin ang
ang well-being at i-reduce natin ang suffering. Hindi naman ganoon siguro ang nangyari. I don't know where it originally come from. Just like how animals that exist now originally come from, kasi hindi naman from monkey to human ang evolution. So it's the same thing with morality siguro. It's a spectrum ba, or it's an evolution. No, walang isang point na dito nangyari. We don't really know, no? Kasi limitado na lang tayo sa kung ano ang available na data. But kung meron mang common goal, gawin natin example na i-reduce ang unnecessary suffering. Unnecessary suffering. I'm not saying suffering, unnecessary suffering, because so there are a lot of examples of unnecessary suffering. Or increasing well-being. So then objectively, may mas tama at mali base sa kung anong actions ang nag-a-achieve ng goals na yon. So merong mas tama base sa kung ano ang actions ang nag-a-achieve ng goals na yun. Kung nag-a-achieve ang na-a-achieve ng actions natin is yung increase in well-being, then mas tama yun. Hindi mo kailangan ng isang God to determine that. Kasi for example, kung tatalon ako sa mataas na gusali na ito at babagsak ako sa lupa, mag-i-increase ba yun ng well-being ko? Or mare-reduce ba yung suffering ko? So kung tatalon ako at babagsak at saka hindi ako mamatay agad, no? Hindi ako mamatay agad, edi magsasuffer ako. Who want to argue with me na mag-i-increase yung well-being ko as a person na wala nang buto sa paa, kasi basag na, hindi na makakalakad, sobrang ka na, disabled ka na, lahat ng katawan mo damaged na. So who would want to argue with me na I am increasing my well-being? No, that's me jumping off a building na nabuhay. What if namatay? Pwede kang mag-argue na dyan. Na-increase ko na yung well-being mo. Paano pa ka pa naging being? Patay ka na eh. Wala nang well-being na topic doon. You're dead. So it's not increasing well-being and it's not reducing suffering. You're dead. Wala na sa usapan ang dalawang choices na yan. So if you're alive, are you increasing well-being or are you decreasing suffering? So it's more likely na you are not reducing suffering. You're increasing suffering actually. You're increasing the suffering of the person. You will pay for your medical bills. The people around you will suffer as well kasi babantayan ka nila and magso-shoulder din sila sa expenses mo. So that's suffering, no? It's increasing suffering and ano ba ang desisyon natin pag ganun? 'Di ba? Hindi mo na kailangan ng isang Diyos para makapag-decide na hindi maganda ang tumalon sa isang mataas na gusali. No, hindi mo na kailangan ng Diyos. You just need to observe na pagtatalon ka, babagsak ka kasi yun yung settings. Kumbaga kung ang buong life existence mo is just a game, is a computer game, no? And ang rules ng game is meron palang gravity na pagtatalon ka sa mataas na gusali, ibabagsak ka talaga sa lupa. Kasi meron namang game na lilipad ka, di ba? Meron namang game na hindi ka lilipad pero hindi ka babagsak, no? So there are a lot of types of games na iba-iba ang settings ng world ng game. But dito sa game natin, dito sa reality na game natin, ipagtatalon ka sa mataas na gusali, bababagsak ka talaga sa lupa. Walang walang debate about it. It's a fact, no? Walang pwedeng mag-test na diyan. Ite-test ko tingnan mo, may lalabas na anghel at ililigtas ako. Wala, hindi 'yun nangyayari dito sa realidad natin. Babagsak ka talaga. So 'yun. So sa topic, kung meron bang na-increase na well-being, na-increase ba ang suffering, edi walang mag-a-argue siguro sa akin na diyan it will increase the well-being of the person who just jumped off. Pwede namang gawin natin ng mga storya na dyan, siguro yung tao may depression. And siguro dyan, yung tao may utang na ganoon kalaki yung pera
na kailangan na talaga niyang magpakamatay. So, we have a lot of stories and pwede nating himay-himayin. And makikita natin talaga na hindi talaga nagme-make sense ang solusyon at tumalon sa mataas na gusali. Kasi doon talaga naglilin sa kasagutan na no, it will only increase suffering. No, it will not increase the well-being of the person. It will only increase the suffering. So, in that scenario, walang Diyos. Sa mundo ko na hindi naniniwala sa Diyos, sa mundo ko na I think walang Diyos, yun po ang morality ko. Nagbabase siya sa realidad. Inoobserba ko ang nature ng reality and ang mga actions ko doon siya nakabase sa reality. Kasi ang reality natin ay nagsasuffer tayo and nag-i-increase yung well-being natin. Dalawa lang, marami of course, pero may dalawa na parang polar opposites And in those simple na na ipapakita ko ngayon na pwede ka palang maging moral, pwede palang gawing moral compass ang obserbasyon mo lang sa reality. No need na pala ang Diyos. So if need mo ang Diyos, no problem. So another halimbawa, kung ang goal natin is ang i-reduce ang suffering, then torturing babies for fun is objectively wrong kasi directly nakakasira sa goal na yon. So may if kung goal natin is reduce suffering, bakit goal mo yan dyan? Bakit hindi mo goal ang increase suffering? Why do you magandang question siguro yan. Kung ako bakit reduce suffering yung goal mo? Bakit hindi increase suffering? Kasi na-observe po natin ang resulta ng pag ini-increase mo ang suffering. Kasi ang reality nga ng mundo, ng game na pinasukan natin, na ang settings ng game na ito, is kapag ini-increase mo ang suffering, hindi maganda po ang kinalalabasan. Gera, patayan, nakawan, kidnapan, rapean, ang resulta po kapag gusto mong i-increase ang suffering. And since I am living in this world and I am sharing space with other people that feels the same way as I do, and I'm sharing space with them, of course I'm free. Sabi nga ni Matt Dillahunty, I'm free to swing my arms. I'm free. Pero kung yung arm ko pag swing ko meron matatamaan ng uso, kailangan mag-i-face ko yung consequences sa action na yan. So meron palang limitations ang tao. Not because may God na nagdidikta na dyan, meron kang limitations, kainin mo lang to, wag mo tong kainin, blah blah blah. Hindi ganon. But because I am aware of my surroundings and my reality. And that's my limitation. Again, I'm free. I'm free to swing my arms. But if it hits someone's nose, then patay ako. No? There will be consequences. So yun, kung goal natin is suffering, i-reduce ang suffering, then ang hindi magme-make sense na ito-torture natin ang mga bata kasi for fun, for the reason of fun, no? Kasi objectively wrong, kasi direktang nakakasira siya sa goal, no? Naka-base siya sa mga beings na nakakaramdam ng suffering. So saan galing ito? Sa realidad ng conscious experience. Ito po, galing po siya. Saan galing ito? Yung question mo, di ba? Saan galing ito dyan? Sa'yo galing sa Diyos. Sinulat ng mga followers ng God mo ang morality and sinusunod mo lang. You're just obeying yung utos ng yung morality na gusto ng Diyos mo. Sa akin naman, ang realidad po sa realidad ng conscious experience. Reality of the experience of conscious beings. Diyan po galing. Kasi na-experience mo natin yung paligid natin. And if I don't base it there, I don't know how I can base it somewhere else. Kasi yun lang naman yung really. Yun na nga, balik tayo doon sa pagtatalon ako sa mataas na gusali. Ako lang din naman ang makaka-experience ng pain ng pagbagsak ko sa lupa. So
Yun po yung realidad. Meron po tayong realidad na consistent, no? Somehow very consistent. Merong mga truths kasi na na-observe natin. And yun ang nagiging compass natin. Paano tayo mag-decide kung tatalon ba tayo dito or hindi. So, hindi sa isang divine command. Hindi galing sa isang divine command. Hindi mo kailangan ng eternal lawgiver. Galing ito sa observable facts about the nature of conscious life. Kapag tinutusok mo pala yung tao ng needle, hindi naman yan tatawa. No, iiyak yan. No, masasaktan yan. Tutusok-tusukin mo siya. Kasi nasasaya. Let's just say na sadista ako, nasasayahan ako. Tinutusok-tusok ko siya. Tinutusok-tusok ko yung ibang tao. Hindi ko pinapatay pero nasisiyahan ako sa mga iyak nila. So I'm reducing their well-being. That's a fact, no? I'm increasing their suffering. So what's the tendency of them? Ano ba ang tendency ng mga taong nagsasuffer around me because of nasisiyahan? Example ako, nasisiyahan ako. So rest back yan, no? Aawayin ako, and it will create a world of violence, no? Rest back yan, or magtatawag yan, or mai-influensyahan siya at sasakdatin niya yung ibang tao, no? So just by observing, you can see na hindi maganda ang manakit. I can create like a commandment on my own. Masusulat ko siya na hindi pala maganda ang manakit ng kapwa, kasi eto yung mga consequences ng mga actions ko. Na even though masaya kasi sadista ako, pero hindi kailangan ko palang kontrolin yung sarili ko, kasi eto yung mga mangyayari. Magkakagulo ang mundo, re-resbakan ako, baka hantingin ako, makukulong ako, ang daming pwedeng ilista doon na mga bad consequences sa bad na action ko. Kaya pwede ko nang labelan ng bad action and good action kasi na-oobserbahan siya sa realidad. Bakit nagre-reklamo kayo sa what is wrong and right, like sa wrong ni Duterte? So, please, we've already done this. No, I don't think, I think yung sinabi ko lumusot lang sa kabilang tenga mo. I've repeatedly told you this, no, na doon sa discussion natin. I'm a human being like you. I'm not like a demon na wala na akong konsepto sa mundo natin, sa politics, no? Na para bang nayuyunikan ka sa isang atheist na kontra si Duterte. Na nakaka-insulto siya. Para bang, wait, I know you're a Christian and I know I am better than you kasi nga atheist na ako. Why do you ask questions like this? I can't afford to ask the same as you. Kasi hindi kita pwedeng insultihin at sabihin na bakit ka nagrereklamo what is wrong and right, like wrong si Duterte, ang bano naman ng morality ng mga Kristiyano. 'Di ba? Ang nakaka-insulto siya. I know you have moralities, but I think I have the higher form of morality. But I don't bring this up to you. And you have the audacity to ask questions like this, like I'm not a human being. This is a really weird question. If wala, bakit nagreklamo kayo what is wrong and right? So, bakit nagrereklamo tungkol sa right and wrong gaya ng mali ni Duterte, halimbawa sa EJ case? So, kasi kahit walang ultimate cosmic law, tao pa rin tayo na kayang makaramdam ng pain, injustice, and oppression. That's it. We are human beings. Walang kinalaman dito ang Diyos. Walang kinalaman dito ang God belief. Walang kinalaman dito ang non-belief of any fucking gods. We are human beings. We are sharing the same space in this world and we are experiencing the same pain. Pag pinapaupo natin yung mga nagbubudots lang, masakit sa damdamin, no, na yung tax natin na pupunta sa isang putang inang senador. It has nothing to do with my atheism. It has nothing to do with your idea na wala akong morality. No. We are human beings. Ano ka ba? Man, stop thinking like we're some alien na, ba't capable ito? Ba't capable siya na mag-isip na merong right and wrong?
God, Jesus, this is very basic. We're human beings. Why are you like, parang taga-ibang planeta na ako Hindi ganoon yung tanong, nakakatawa. So, at may kapasidad tayong mag-reason kung paano tayo dapat mamuhay para hindi tayo maghirap o mag-apakan. Walang ultimate cosmic law. Tao pa rin tayo na kayang makaramdam ng pain, injustice, oppression, at may kapasidad tayong mag-reason kung paano tayo dapat mamuhay para hindi tayo maghirap o mag-apakan. That's it. Muslim, Kristiyano, ateista, abnormal, tomboy, alien, may kapasidad na mag-isip. Yun lang po. Kaya may pakialam ako kasi nadadamay ako sa mga boto ng ibang tao. Kung may pamahalaan na pumapatay ng walang due process, that objectively violates the well-being of citizens. Hindi kailangan ng Diyos para makita na mali iyon. Hindi kailangan ng heaven para gustuhin mong mabuhay sa mundo na mas makatarungan. Yun lang po. And, diba it's all about no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. Tama ka na sinabi ni Richard Dawkins yun. The universe is blind, pitiless, and indifferent. Totoo yan. No? Nature mismo walang pakialam sa'yo. Pero we, conscious beings, may mga pakialam po tayo whether we like it or not. No, it's inherent. It's something we've gained through evolution na kaya nabuhay tayo ngayon kasi may pakialam pala yung mga ancient na mga ancestors natin. Kung wala silang, kasi may pakialam ako ngayon. Yung mga ancient ancestors ko pala na nag-reproduce, meron pala silang quality na dapat may pakialam, nagpapakialamanan tayo sa isa't isa. At kaya meron akong pakialam ngayon. Kasi kung lahat ng mga walang pakialam dati, sila ang rumami at nagpakarami, and lahat ng mga may pakialam ay namatay, di sana wala akong pakialam ngayon. Kasi anak ako ng isang taong walang pakialam. Yun yung evolution Ang mga traits na nakukuha natin sa mga old ancestors, nadadala natin kasi ang mga traits na yun ang nagsusurvive. Mga traits na, for example, plants. Millions of years ago, plants grow down like sa lupa, sideways, parallel, upwards. So, random. They don't know how to grow plants back then. So, ano ba sa mundong ito, sa settings ng mundo sa Earth, ano ba ang mabubuhay pala? So, ang mga puno lang pala na pataas kasi mas may access sa sunlight. Yung mga pababa, patay na. So, ngayon, yung nabuhay na plant na pataas, yung pagtubo niya, hindi pa parallel. I'm just talking about one single species. Pataas siya na tumubo. Siya ang nag-anak na. Meron siyang seed. What's more likely to happen? Ang anak ba niya pabagsak pa din yung pabagsak sa lupa pa din ba yung tubo niya? O pataas na? More likely, 70% ng mga anak niya pataas na. Meron pa ding mga patagilid, pero mamamatay yun. And yung mabubuhay lang talaga is yung mga pataas na tumutubo. Pataas na tumutubo, pataas na tumutubo. So, mga traits na mga pataas na tumutubo. Same thing with pakialam. So, mga traits ng mga sinaunang tao na many millions of evolution nadala natin na trait until now. So, totoo yan. Nature mismo walang pakialam sa'yo. Pero we, mga conscious beings, merong pakialam. Tayo ang gumagawa ng meaning, tayo ang gumagawa ng purpose, we recognize, nare-recognize natin ang suffering and joy. At dahil dun, we can build moral systems that matter, kahit walang Diyos. So, ito't lahat ng mga pinagsasabi ko, hindi ito related sa pagka-atheist ko
exposure ko na ito sa mga other moral na mga philosophies, mga arguments about paano ba maging mabuting tao, which is nakikita natin merong humanism, merong and other things, no. Hindi ko na ma-mention iba kasi parang mga technical na mga term hindi ko na maalala, pero hindi lang po hindi na monopolize kasi ng religion ang morality. Yun po ang nangyari, no, na parang synonymous na pag religious ka, matik moral ka na tao. Na hijack po yung idea. Actually, pwede ka naman pong hindi religious and hindi naniniwala sa Diyos, moral ka pa din. Kasi hindi naman sila magkasabay, pwede naman silang separate. No, pwede ka namang religious and may fina-follow ka na moral. Pwede ka ding hindi religious, hindi naniniwala sa Diyos, and meron ka ding moral compass, which is nabanggit ko na nga prior to this. And yun po, tayo po ang gumagawa ng meaning. Tayo po ang gumagawa ng purpose. And tayo po ang nakaka-recognize ano po yung suffering and ano po yung joy. And because of those things combined, nakakagawa tayo ng moral systems without any kind of God. Yun po. So, I don't know if you're actually listening or actually nagre-register yung mga conversation natin dati. Kasi naalala ko, 20 minutes ako nag-explain sa'yo. Atheism pa lang yun eh. In-explain ko sa'yo anong ibig sabihin ng atheism. Dumabot ako ng 30 minutes. Paulit-ulit na in-explain ko yun. So, I don't know if you're really into understanding us or just annoying us. So, please make up your mind. Try to listen. Huwag kang maging excited masyado na maging preacher na mali ka dyan and eto pakinggan mo ako kasi nagkakamali ka. Try to listen po para hindi ka naman magiging atheist eh. I don't want you to become an atheist. No, that's not the plan here. I don't want anyone to become an atheist. I don't fucking care what you do with your fucking life, man. No one cares about your life. No one cares about me. So you do you. What I'm doing here is just making you understand na pwede pala. And kung hindi mo feel kasi hindi mo jive, that's okay. No, na hindi ka sang-ayon talaga kasi natatakot ka kasi grabe, ang basis lang nila is eto, suffering and hindi ko kaya yan. Hindi mo kaya yan. At talagang I think hindi mo makakaya yan, kaya ini-encourage kita na hindi mo ito kaya. Kasi mahirap tong pinasukan ko. Diyan ka sa religion mo kasi madali lang. May libro ka binigay na sa'yo and pina-follow lang sa'yo ng Diyos mo. So, that's good, no? Kasi may kodigo ka na eh. May cheat sheet na kayo. So, sa mga tao na kagaya mo na kailangan ng cheat sheet at kailangan ng may sinusundan, then go ahead. But there are people like me that don't need those things and are doing really good with our lives. No, walang any kind of thing. Kikita mga kontra nga kami sa EJK. I don't know all of the atheists are kontra sa EJK. I think there are a lot kasi divided talaga tayo. Marami akong kilala na mga matatalinong mga tao na supportive kay Digong. And they are atheists, they are teachers, they are doctors, they are lawyers. And hindi ko maintindihan bakit ganoon. So, yun lang po. No, kahit nga kapwa ko atheist, hindi kami magka-agree sa mga EJK eh. So yun po, kasi maraming mga nuances, maraming mga propaganda, maraming fake news na nagkalat and hindi na natin alam paano natin if i-fix yung sarili natin at magkaroon ng magandang conversation kasi giniba na ng social media, no? Yung mga information nasira na. So yun po, I appreciate you commenting and asking question, but you've already asked this in our discussion. Etong meron ba kayong objective moral, blah blah blah. And I think na na natin to. And eto, natanong mo din to. Wala. Bakit ka nagrereklamo? So sa right what is wrong and what is right? Tao nga ako.
Basic lang naman ang sagot nun. Wala nang komplikadong mga morality bullshit. I'm a human being and I care for my fellow Filipinos. That's it. Wala nang special thing. Ano? I wouldn't ask you that question because that's stupid. No? Ba't ka nagre-reklamo sa what is wrong and what is right? Like sa wrong ni Duterte. Di ba Kristiyano ka? Hindi, stupid yan. Tao tayo, walang kinalaman ang pagka-Kristiyano at pagka-ateista ko. We care about our fellow Filipinos. We care because we are living in the Philippines at nadadamay tayo sa mga maling mga desisyon ng mga kababayan natin. Ito, di ba? It's all about no purpose, no good and no evil. No, this is something that someone said. No, and if no purpose, siguro yun na nga sinabi na nabanggit yan ni Richard Dawkins, no, na the universe is blind, pitiless and indifferent. No, the world is blind, pitiless and indifferent. The universe, so na misunderstood mo lang, universe lang ang nature ang walang pakialam sa iyo. Pero tayo na mga conscious beings, meron tayong pakialam sa sarili natin at sa kapwa, mga mahal natin sa buhay. Whether we like it or not, nature na natin din 'yon. So yun po ang ibig sabihin ng the universe is no purpose, nothing but blind, pitiless. That's our observation of nature. It seems to be blind kasi wala siyang pakialam kung ano yung magsusurvive dito through natural selection. Wala siyang pakialam, pitiless, wala siyang awa. Kasi ilang porsyento po ba sa ilang species na nag-exist ngayon, 99.9% are already extinct. Wala na dito sa mundo. So it's pitiless. Walang awa. Patay na lahat ng species. Bago na species ngayon ang mga nandito ngayon sa modern world. And it is indifferent. No, wala talaga siyang pakialam. Do we as human beings, trabaho ba natin na i-emulate o sundin kung ano ang ugali ng nature? Hindi, not necessarily. Not necessarily. Pwede mong sundin. Ikaw, ang trip mo. Gusto mong mapaka-pitiless, indifferent at blind. Tingnan natin anong mangyayari sa buhay mo. Kasi it all boils down to the suffering and the well-being na choices. No? If you'll do that, now, if yung mundo mo is wala palang purpose, wala palang evil, wala palang good, nothing but blind, pitiless, indifference. So yun, i-test mo. Anong mangyayari sa buhay mo? So yun po. So, yes, totoo yan. That's how we observe how harsh nature is, but we can try to be different. No? Hindi naman, parang argument from nature to na argument from nature tong ginagawa mo na since eto diyan I'm not sure kasi hindi ako masyado magaling sa mga fallacy, pero parang narinig ko na to na since eto yung nature, then why do you behave na hindi maka-nature? Parang ganun. Pwede naman pong hindi nga nature tong camera itong microphone, hindi naman itong t-shirt, hindi naman to nature, but ginagawa natin, no? Kasi not because we want to be unnatural, but it is just the result, no, of how we progress dito sa mundo, no?